Sa totoo lang, matagal na akong nahirapang magtiwala sa mga tao. Sa dami ng naranasan ko sa buhay, natutunan kong hindi lahat ng mabait sa una ay totoo ang intensyon. May mga taong akala mo ay kaibigan, pero sa huli ay sila pa ang unang mang-iiwan o mananakit. Kaya siguro bago ako humusga sa kahit sino, sinisikap kong pakinggan muna ang buong kwento. Dahil minsan, may dahilan ang bawat kilos ng tao, kahit pa ito ay mukhang kahina-hinala sa paningin ng iba. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Perla. May edad na ako ngayon kaya ang anak ko ang tumutulong sa akin sa pagsusulat ng kwentong ito. Ang karanasang ibabahagi ko ay nangyari noong 1988 noong nakatira pa kami sa Masbate. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ko ang lahat dahil binago nito hindi lang ang pananaw ko sa buhay, kundi pati ang paniniwala ko sa mga bagay na dati akala ko'y katang-isip lamang. Isa akong tindera sa palengke noon. Simpleng pamumuhay lang ang meron kami ng anak kong si Tomas. Maaga akong gumigising araw-araw para makapagtinda ng gulay at prutas. Si Tomas naman, bagamat bata pa, ay sanay na sa hirap ng buhay. Madalas siyang sumasama sa akin, tumutulong mag-ayos ng paninda at hindi nagrereklamo kahit pagod. Simula nang pumanaw ang asawa ko, kaming dalawa na lang ang magkasama. Siya na lang ang lakas ko at ako naman ang sandigan niya. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng paninda, dumating ang kumpare kong si Roberto. Kilala siya sa kabilang barangay at matagal na rin naming magkakilala. Isa siyang tahimik na tao, hindi pala biro, pero ramdam mong mailalim ang kanyang mga sinasabi. Lumapit siya sa akin na parang may mabigat na dinadala. May dala raw siyang napakaraming kalamansi. Hindi niya alam ang gagawin dahil patuloy pa rin daw ang pamumunga kahit hindi naman panahon. Kung hindi niya raw agad maibibenta, siguradong masasayang lang at mabubulok. Kaya nakiusap siya sa akin na ako na raw ang magbenta sa palengke. Mura lang daw ang gusto niyang presyo, halos piso kada kilo, at ang hiling lang niya ay ibenta ko rin ito sa murang halaga para sa mga kabarangay namin. Nabigla ako sa alok niya. Alam kong mas mataas ang presyo ng kalamansi noon at kung tutuusin ay lugi siya sa alok niyang iyon. Pero ramdam ko ang sinseridad sa boses niya. Parang desperado siya, hindi dahil sa pera, kundi dahil ayaw niyang masayang ang mga ani. Matapos ang maikling pag-iisip, pumayag ako. Wala naman akong mawawala at baka makatulong pa ako sa kanya at sa ibang tao. Kinabukasan, maaga akong nagtinda. Nilatag ko ang mga kalamansi at isinulat ang presyo. Hindi nagtagal, dumagsa ang mga mamimili. Nagulat sila sa murang halaga, pero nang makita nilang sariwa at maayos ang mga prutas, sunod-sunod ang bili. Sa loob lang ng ilang oras, halos maubos ang 2 sako. Hindi ko inaasahan ang ganong bilis. Para bang may kakaibang puwersang nagtutulak sa mga tao na bumili. Habang abala ako sa pagtitinda, may mga bulong-bulungan akong naririnig. May ilan na nagtatanong kung bakit sobrang mura ng kalamansi ko. May iba naman na nagbibiro, pero may ilan ding seryoso ang tono. Sinasabi nilang baka raw may alam ako tungkol sa isang bagay na kinatatakutan ng lahat. Isang nilalang na matagal ng laman ng mga kwento ng matatanda, ang aswang na tigbanwa. Hindi ko pinansin sa una. Para sa akin, tsismis lang iyon. Lumaki akong nakakarinig ng mga kwentong ganoon, pero wala naman akong personal na naranasan. Pero nang umuwi kami ni Tomas kinagabihan, napansin kong tahimik siya. Tinanong niya ako kung bakit daw may mga taong galit at nagdududa sa akin. Ipinaliwanag ko sa kanya na huwag niyang pansinin ang sinasabi ng iba, at ang mahalaga ay alam naming malinis ang konsensya namin. Kinabukasan, muli akong nagtinda. Mas marami pang kalamansi ang dinala ni Kumpare Roberto. Mas dumami rin ang mamimili. Pero kasabay ng pagdami ng bumibili, mas lumakas din ang mga bulong. May ilan ng hayagang nagsasabi na may koneksyon daw ako sa kung ano mang gumagala sa gabi. May ilan pang nagbabala sa akin na mag-ingat daw ako dahil baka ako raw ang pag-initan. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o magagalit. Ang alam ko lang, wala akong ginagawang masama. Nagbebenta lang ako ng kalamansi. Pero sa bawat paglipas ng oras, ramdam kong may kakaibang bigat sa paligid. Parang may paparating na hindi ko pa nakikita, pero unti-unti nang nagpaparamdam.
At doon nagsimula ang mga pangyayaring hindi ko kailanman inakalang mararanasan ko sa buong buhay ko. Hindi ko inaasahan na ang simpleng pagtitinda ng kalamansi ang magiging dahilan para mapunta ako sa gitna ng takot at pagdududa ng buong barangay. Sa mga sumunod na araw, ramdam ko na iba na ang tingin ng ilan sa akin. May mga mamimiling tahimik na lang kung bumili, may mga umiilag ng tingin, at may ilan namang lantaran ng nagbubulungan kapag napapadaan sa pwesto ko. Kahit ganon, pinilit kong magpakatatag. Kailangan kong kumita para sa anak ko, at wala akong intensyong patunayan ang sarili ko sa mga taong mas piniling maniwala sa tsismis kaysa sa katotohanan. Isang hapon, inabot ako ng dilim sa palengke dahil sa dami ng bumibili. Halos wala nang natirang kalamansi sa huling sako at minabuti kong tapusin muna ang lahat bago umuwi. Habang nagliligpit ako, may isang matandang babae ang lumapit sa akin. Mabagal siyang kumilos at may kakaiba sa mga mata niya, parang may bigat ang mga salitang gusto niyang sabihin. Nag-alok siyang sabayan akong umuwi. Sa una ay nag-alinlangan ako, pero dahil iisa lang naman ang daan at madilim na rin, pumayag ako. Habang naglalakad kami, bigla niyang tinanong kung naniniwala raw ba ako sa tigbanwa. Napangiti ako ng pilit at sinabing hindi ako naniniwala sa mga ganoong kwento. Pero hindi siya tumawa o nagbiro. Sa halip, sinabi niyang nakita raw niya mismo ang nilalang na iyon noon, kung paano ito gumalaw, kung gaano ito kabilis, at kung paano ito umatake. Sa bawat salitang binibitawan niya, unti-unting gumagapang ang lamig sa batok ko. Hindi siya tunog na nanakot o gumagawa lang ng kwento. Para siyang taong matagal nang may dinadalang sikreto. Binalaan niya akong mag-ingat, lalo na raw dahil ako ang huling taong nakita ng nilalang. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin, pero nang maghiwalay kami ng daan, hindi na nawala sa isip ko ang mga sinabi niya. Nagpatuloy akong maglakad pa uwi, iniisip si Tomas. Kailangan ko pa siyang sunduin sa bahay ng kalaro niya. Habang naglalakad sa madilim na bahagi ng daan, napansin kong tahimik ang paligid. Walang huni ng ibon, walang ingay ng kuliglig. Tanging ang tunog ng hangin at mga yapak ko lang ang naririnig ko. Bigla akong napatigil nang makarinig ako ng ungo ng aso. Mahina sa una, parang nasasaktan. Sinundan ko ang tunog kahit may kaba na sa dibdib ko. Hindi ko kayang pabayaan ang isang hayop na nahihirapan. Ngunit nang makarating ako sa bukirin, doon ko nakita ang isang anyong hindi ko kailanman makakalimutan. Isang nilalang na baluktot ang likod, kulubot ang balat, at may mga matang tila nagliliyab sa dilim. Hawak nito ang aso at kinakain. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ako makagalaw. Nang magtama ang mga mata namin, doon ko naramdaman ang tunay na takot. Isang takot na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Tumakbo ako ng buong lakas. Hindi ko alam kung sinusundan niya ako, basta ang alam ko lang ay kailangan kong makalayo. Hanggang sa makita ko si Kumpare Roberto sa di kalayuan. Halos wala na akong boses nang isigaw ko ang nakita ko. Nang sabihin kong totoo ang tigbanwa, agad niyang pinaniwalaan ang sinabi ko. Hindi siya nagtaka, hindi rin siya nag-alinlangan. Sinamahan niya akong sunduin si Tomas. Pagdating sa bahay, agad niyang inutusan akong ipasok ang bata at huwag palabasin. Sinabi niyang handa raw siyang tumulong dahil matagal na niyang alam na may gumagalaw na hindi pangkaraniwan sa mga karatig barangay. Noon ko lang nalaman na siya pala ay isang manunugis, isang taong marunong humarap at lumaban sa mga nilalang na gaya ng nakita ko. Kinagabihan, hindi ako nakatulog. Sa tuwing pipikit ako, bumabalik sa isip ko ang itsura ng nilalang. Iniisip ko kung bakit ako ang nakakita, kung bakit sa amin ito napadpad, at kung anong mangyayari kay Tomas kung bumalik pa ito. Sa katahimikan ng gabi, saka ko lang napagtanto na ang mga tsismis pala ay may pinanggagalingan at ang takot ng mga tao ay hindi basta imahinasyon lang. Kinabukasan, kumalat ang balita. May isang kapitbahay kaming natagpo ang patay, brutal ang pagkamatay. Ang buong barangay ay nabalot ng sindak. At gaya ng inaasahan, ako ang unang napagbintangan. Sinasabi nilang dahil sa murang kalamansi, may alam daw ako sa nangyayari. May ilan pang nagsabing kasabwat daw ako. Hindi ko alam kung paano ko ipagtatanggol ang sarili ko. Pero bago pa man tuluyang magulo ang lahat, humarap si Kumpare Roberto sa mga tao.
Ipinakilala niya ang sarili bilang manunugis at inamin na totoo ang tigbanwa. Sinabi niyang ang kalamansi ang isa sa pinakamabisang panangga at ang mga ibinibenta ko ay may basbas at orasyon para sa proteksyon ng lahat. Tahimik ang lahat. Walang nagsalita. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may kakampi ako. Ngunit alam kong hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Dahil kung totoo ang sinabi ng kumpare, at kung nakita na ako ng tigbanwa, posible raw na ako ang balikan nito. At sa isip ko, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik, handa ba akong harapin ang isang bagay na dati ko lang pinapakinggan sa kwento? Mula nang ipahayag ni kumpare Roberto sa harap ng mga tao ang tungkol sa tigbanwa, nagbago ang ihip ng hangin sa aming barangay. Ang mga dating malalakas ang loob na magparatang ay biglang tumahimik. May ilan pa ring nagdududa, pero mas marami ang natakot kaysa nagalit. Lalong-lalo na nang kumpirmahin ng kapitan na may mga kahalintulad na insidente sa kalapit na lugar. Hindi na ito simpleng tsismis. May namatay na at lahat ay takot na baka sila na ang sumunod. Kinagabihan din iyon, tumulong si Kumpare Roberto na siguraduhin ang aming bahay. Ikinalat niya ang mga kalamansi sa paligid ng pinto at bintana. May dala rin siyang bawang at isang maliit na bote ng tubig na may orasyon. Tahimik lang akong nakamasid habang ginagawa niya ang lahat. Sa bawat hakbang niya, ramdam kong may alam talaga siya sa ginagawa niya. Hindi ito basta pananakot lang o palabas. Para siyang taong matagal nang humaharap sa ganitong panganib. Si Thomas ay tahimik sa sulok ng bahay. Hindi na siya makulit gaya ng dati. Nakikita ko sa mga mata niya ang takot na pilit niyang itinatago. Bilang ina, mas masakit pa sa dibdib ang makita ang anak mong natatakot kaysa maranasan mo mismo ang panganib. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Sinabi ko sa kanya na ligtas kami, na may tutulong sa amin, at hindi ko siya pababayaan kahit anong mangyari. Bago umalis si Kumpare Roberto, binalaan niya ako. Ayon sa kanya, may posibilidad na bumalik ang tigbanwa sa lugar kung saan siya unang nakita. At dahil nagkatinginan kami, may pagkakataon daw na tandaan nito ang anyo ko. Hindi niya iyon sinabi para takutin ako, kundi para ihanda. Mas mabuti raw ang handa kaysa sa nagugulat. Hindi ako halos nakatulog noong gabing iyon. Sa tuwing may maririnig akong tunog sa labas, napapabangon ako. Ang bawat kaluskos ay parang may dalang banta. Kahit si Thomas ay paulit-ulit na nagigising, kaya't hinayaan ko na lang siyang matulog sa tabi ko. Mas panatag ang loob ko kapag nararamdaman kong ligtas siya sa aking tabi. Kinabukasan, hindi muna ako nagtinda. Maraming nagsabi sa akin na mas mabuting manatili muna sa bahay. Pero kailangan pa rin naming mabuhay. Kaya nang bumalik si Kumpare Roberto kinahapunan dala ang mga bagong sako ng kalamansi, napagkasunduan naming sa susunod na araw na lang ulit ako magtitinda. Mas mahalaga raw na maging maingat muna kami. Habang nasa bahay kami, kumalat ang balita tungkol sa nangyari kay Rita, ang kapitbahay naming nasawi. Mas tumindi ang takot ng mga tao. May ilan nang nagbalak lumikas pansamantala. Ang iba naman ay nagkulong lang sa bahay. Ang barangay na dati maingay at masigla ay naging tahimik at mabigat ang pakiramdam. Kinahapunan, may mga dumating na kapitbahay sa amin. Humihingi sila ng kalamansi, kahit kaunti lang, para raw may panangga ang kanilang pamilya. Hindi ko sila tinanggihan. Kahit hindi ako nagtinda noon, nagbigay ako ng abot kaya sa kanila. Sa gitna ng takot, mas nanaig sa akin ang pakiramdam na kailangan naming magtulungan. Habang kausap ko ang ilan sa kanila, napansin kong may mga matang palihim na nakatingin sa akin. May halo pa ring pagdududa. Para bang sa isip nila, bakit ako ang may kalamansi? Bakit ako ang nasa gitna ng lahat ng ito? Hindi ko na lang pinansin. Alam ko sa sarili kong wala akong ginagawang masama. Pagsapit ng gabi, bumalik si Kumpare Roberto. May kasama siyang ilang kalalakihan mula sa kabilang barangay. Ayon sa kanya, nakakita raw sila ng mga bakas sa bukirin, malalaking yapak at mga bakas ng kalmot sa puno. Patunay raw iyon na hindi basta-basta ang nilalang na gumagala. Sinabi niyang mas lalong kailangan ang pagbabantay sa mga susunod na gabi. Nang marinig iyon ni Thomas, nagpilit siyang sumama sa kanila. Sinabi niyang hindi na raw siya bata at gusto niyang tumulong. Mariin akong tumanggi.
Hindi ko kayang isugal ang kaligtasan ng anak ko. Sa huli, si Kumpare Roberto na rin ang nagsabi na mas mabuti raw na manatili si Thomas sa bahay. Ayaw niyang may masamang mangyari sa bata. Lumipas ang mga oras na parang napakahaba. Nakaupo lang ako sa bahay, hawak ang rosaryo, tahimik na nagdarasal. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Iniisip ko kung babalik ba silang ligtas, o kung may masamang mangyayari na naman. Nang bumalik sila bandang hating gabi, nakita ko sa mukha ni Kumpare Roberto ang bigat ng kanyang nakita. Ayon sa kanya, mas naging agresibo raw ang tigbanwa. Parang ramdam nito na may mga taong handang lumaban. At kapag ang isang nilalang daw ay napipilitan, mas nagiging delikado ito. Sinabi niya sa akin na posibleng sa mga susunod na gabi ay may mangyari pa. Hindi raw agad nawawala ang tigbanwa kapag nakahanap na ito ng lugar. Kailangan ng tamang oras at tamang paraan para tuluyang mapalayas o matalo ito. At sa lahat ng iyon, kailangan daw ng lakas ng loob at pagtitiwala sa isa't isa. Nang gabing iyon, mas lalo kong naunawaan kung gaano kahalaga ang pagkakaisa. Hindi sapat ang kalamansi o ang mga orasyon kung ang mga tao mismo ay puno ng galit at pagdududa. Kailangan naming magtulungan kahit mahirap, kahit may takot. Habang pinagmamasdan ko ang natutulog na si Thomas, nangako ako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para maprotektahan siya. Kahit paharapin ko ang pinakamalalim kong takot, gagawin ko. Dahil bilang ina, walang mas mahalaga sa akin, kundi ang kaligtasan ng aking anak. At sa mga sandaling iyon, ramdam kong papalapit na ang mas mabigat na pagsubok, isang gabing maglalantad kung hanggang saan ang tapang ng bawat isa sa amin. Pagsapit ng mga sumunod na araw, tuluyan nang nagbago ang takbo ng buhay sa aming barangay. Ang dating normal na umaga ay napalitan ng katahimikan at kaba. Maaga pa lang ay nagsasara na ang mga bahay. Bihira na ang nagkukwentuhan sa labas, at kahit ang mga bata ay hindi na pinapayagang maglaro hanggang gabi. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang takot na pilit tinatago, pero ramdam sa hangin ang bigat ng pangamba. Nang bumalik ako sa pagtitinda, kapansin-pansin ang pagkakaiba. Hindi na masyadong nagtatanong ang mga tao. Tahimik silang bumibili ng kalamansi, minsan mas marami pa kaysa dati. May ilan na naglalagay agad nito sa supot at mahigpit na hawak pa uwi, para bang iyon na lang ang tanging proteksyon na hawak nila laban sa kung anong gumagala sa gabi. May mga pasimpleng nagpapasalamat, at may ilan ding umiiyak habang nagkukwento ng kanilang takot. Si Thomas ay bihira nang sumama sa akin. Mas gusto kong nasa bahay na lang siya, kasama ang ilang kapitbahay, kaysa mailagay pa sa alanganin. Pero kahit nasa loob lang siya, alam kong ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Minsan, nadatnan ko siyang nakatitig lang sa bintana, tahimik, parang may iniisip na hindi niya masabi sa akin. Isang gabi, habang naghahapunan kami, bigla niyang tinanong kung babalik pa raw ba ang tigbanwa. Hindi agad ako nakasagot. Hindi ko kayang magsinungaling sa anak ko, pero ayokong dagdagan ang takot niya. Sinabi ko na lang na ginagawa namin ang lahat para hindi na ito makalapit, at may mga taong handang tumulong sa amin. Tumango siya, pero ramdam kong hindi pa rin nawawala ang kaba sa puso niya. Kinagabihan, dumating ulit si Kumpare Roberto. May dala siyang balita na lalong nagpatindi sa aking takot. Ayon sa kanya, may nakita raw silang bagong bakas malapit sa bukirin, mas malapit sa mga bahay kaysa dati. Ibig sabihin daw nito ay palapit ng palapit ang nilalang. Hindi na ito basta umiikot sa malayo. Nagsisimula na raw itong maging mas matapang. Nagpasya silang magbantay sa ilang bahagi ng barangay. Hindi ko napigilang mag-alala, lalo na't alam kong delikado ang gagawin nila. Pero malinaw sa mata ni Kumpare Roberto na wala siyang balak umatras. Para sa kanya, mas mabuti raw na sila ang humarap kaysa may madamay pang inosente. Habang papalalim ang gabi, mas lalo akong hindi mapalagay. Sa bawat sandaling lumilipas, pakiramdam ko ay may matang nakamasid sa amin. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba iyon o bunga ng takot, pero hindi ko maiwasang makaramdam ng pangamba. Niyakap ko si Thomas ng mahigpit, para bang sa yakap ko na lang kami makakahanap ng kaunting kapanatagan. Bandang hating gabi, may narinig kaming sigawan sa di kalayuan. Parang may humihingi ng tulong. Agad kong isinara ang pinto at bintana, gaya ng bili ni Kumpare Roberto.
Nanginginig ang mga kamay ko habang mahigpit kong hawak ang rosaryo. Si Thomas ay napayakap sa akin at ramdam ko ang mabilis niyang paghinga. Hindi nagtagal, may kumatok sa pinto. Halos tumigil ang puso ko sa kaba. Sa labas, narinig ko ang boses ng isang kapitbahay. May sugatan daw sa kabilang dulo ng barangay. Hindi raw nila alam kung tao o hayop ang umatake. Gusto nilang humingi ng tulong kay Kumpare Roberto, pero wala raw ito roon. Sa kabila ng takot, wala akong nagawa kundi ipaalam sa kanila na wala si Kumpare Roberto at mas mabuting manatili muna sila sa loob ng kanilang bahay. Mahirap ang sitwasyon. Gusto kong tumulong pero mas kailangan kong protektahan ang anak ko. Nang umalis ang kapitbahay, muling bumalik ang katahimikan, mas mabigat kaysa dati. Kinabukasan, nalaman naming isang hayop lang ang nasaktan, pero ang mga bakas na iniwan ay hindi raw pangkaraniwan. Lalong lumakas ang paniniwala ng mga tao na naroon pa rin ang tigbanwa. Ang ilan ay nagsimulang magsisi kung bakit dati mabilis silang humusga at nagparatang. Lumapit ang ilan sa akin para humingi ng tawad. Tahimik ko silang pinatawad dahil alam kong lahat kami ay biktima ng takot. Dumating din ang balita na may balak ang ilan na hulihin ang tigbanwa sa sarili nilang paraan. Nang marinig iyon ni Kumpare Roberto, agad niya silang pinigilan. Ayon sa kanya, mas mapanganib ang padalos-dalos na aksyon. Kapag nasukol daw ang nilalang ang hindi handa, mas marami itong pwedeng mapahamak. Habang lumilipas ang mga araw, mas naging malinaw sa akin na ang laban na ito ay hindi lang laban sa isang nilalang. Laban din ito sa takot, sa galit, at sa kawalan ng tiwala ng mga tao sa isa't isa. Kung hindi kami magtutulungan, mas magiging madali para sa kasamaan na manaig. Sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na gumugulo sa isip ko. Bakit ako ang unang nakakita? Bakit sa amin ito napadpad? At hanggang kailan kami mabubuhay na may takot sa bawat dilim ng gabi? Hindi ko alam ang sagot. Ang alam ko lang, palapit na ang araw na kakailanganin naming harapin ang tigbanwa ng harapan. At sa araw na iyon, hindi lang tapang ang kakailanganin, kundi pananampalataya at tiwala sa isa't isa. Habang papalapit ang gabi ng inaasahang paghaharap, mas ramdam ko ang bigat ng katahimikan sa aming barangay. Parang lahat ay nag-aabang, pero walang gustong magsalita ng direkta tungkol sa takot na bumabalot sa bawat isa. Kahit ang hangin ay tila mas mabigat, mas malamig, at mas nakakatakot kaysa dati. Sa bawat paglubog ng araw, pakiramdam ko ay unti-unting sumisikip ang mundo namin. Mas naging maingat ako sa bawat kilos. Hindi na ako basta lumalabas ng bahay kapag gabi, at kahit sa araw, lagi kong sinisiguro na may kasama ako. Si Thomas ay halos hindi ko na pinapalayo sa akin. Kung papasok man siya sa loob ng bahay ng kapitbahay, sinisigurado kong maaga siyang nakakauwi. Ayokong bigyan ng kahit anong pagkakataon ang kung anumang panganib na gumagala sa paligid. Isang umaga, dumating si Kumpare Roberto na may seryosong mukha. Sinabi niyang napag-alaman daw niya na ang tigbanwa ay hindi basta-basta umaalis kapag may kalamansi lamang. Pananggaraw iyon, pero para tuluyang mapalayas, kailangan ng tamang ritual at tamang oras. Kailangan daw iyon gawin kapag mahina ang nilalang, at karaniwan daw itong nangyayari bago magbukang liwayway. Nang marinig ko iyon, parang lalong bumigat ang dibdib ko. Ibig sabihin, kailangan nilang lumabas sa oras na pinakadelikado. Sinabi ni Kumpare Roberto na may ilang kalalakihan na siyang nakausap at pumayag na tumulong. Hindi raw ito laban na kayang harapin ng iisang tao lang. Kailangan daw ng sama-samang lakas ng loob. Sa kabila ng lahat, nag-alala ako para kay Tomas. Ayokong makita niyang nasasaktan o nalalagay sa panganib ang mga taong malapit sa amin. Kaya kinausap ko siya ng masinsinan. Sinabi ko sa kanya na anuman ang mangyari, manatili lang siya sa loob ng bahay at huwag na huwag lalabas. Tumango siya at sinabing susundin niya ako, pero ramdam kong may takot pa rin sa puso niya. Kinahapunan, nagtipon-tipon ang ilang matatanda sa bahay ng kapitan. Pinag-usapan nila ang mga susunod na hakbang. May ilan pa ring tutol, may ilan namang gusto nang umalis sa barangay. Ngunit sa huli, napagkasunduan nilang bigyan ng pagkakataon si Kumpare Roberto na pangunahan ang gagawin. Wala na raw silang ibang mapagpipilian. Nang gabing iyon, hindi na ako mapakali.
Paulit-ulit kong chine-check ang mga kandado, ang mga bintana, at ang mga kalamansing nakasabit sa paligid ng bahay. Para akong nababaliw sa kakaisip kung sapat ba ang lahat ng ginagawa namin. Sa gitna ng aking pag-aalala, lumapit si Thomas at mahigpit akong niyakap. Sinabi niyang natatakot din siya, pero nagtitiwala raw siya sa akin. Ang mga salitang iyon ang nagbigay sa akin ng kaunting lakas. Kahit gaano ako natatakot, hindi ko pwedeng ipakita iyon sa anak ko. Kailangan niyang makita na matatag ako, kahit sa loob-loob ko ay gusto ko nang sumigaw sa takot. Bandang hating gabi, may narinig kaming mahinang kaluskos sa labas. Parang may gumagalaw sa bakuran. Agad kong hinila si Thomas papasok sa silid at isinara ang pinto. Tahimik kaming nakinig. Ang bawat segundo ay parang isang oras. May mga yabag, mabigat at mabagal, na paikot-ikot sa paligid ng bahay. Sa mga sandaling iyon, akala ko ay doon na matatapos ang lahat. Akala ko ay papasok na ang nilalang at wala kaming magagawa. Ngunit makalipas ang ilang sandali, unti-unting nawala ang mga tunog. Hindi ko alam kung dahil ba sa mga panangga o dahil may iba itong pinuntahan. Nang sumikat ang araw, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Buhay kami. Ligtas si Thomas. Ngunit alam kong pansamantala lang ang katahimikang iyon. Sinabi ni Kumpare Roberto na ang ganitong kilos ng tigbanwa ay senyales na sinusubok nito ang paligid. Tinitingnan nito kung saan ito makakapasok. Sa araw ding iyon, naghanda na sila para sa gagawing ritual. May mga inihandang gamit, mga dasal at mga paalala. Pinakiusapan nila akong manatili lang sa bahay kasama si Thomas. Ayaw nilang may madamay kung sakaling may hindi inaasahang mangyari. Habang pinagmamasdan ko silang maghanda, isang matinding takot at pag-asa ang sabay na bumalot sa akin. Takot dahil alam kong delikado ang kanilang gagawin. Pag-asa dahil baka ito na ang wakas ng bangungot na ilang gabi nang bumabagabag sa amin. Sa puso ko, taimtim akong nagdasal. Hindi lang para sa kaligtasan namin ni Thomas, kundi para sa buong barangay. Sana matapos na ang lahat. Sana bumalik na sa normal ang aming buhay. Sana, sa susunod na gabi, makatulog na kami ng walang takot sa dilim. At habang papalapit ang oras ng kanilang pag-alis, alam kong ang susunod na mangyayari ay magtatakda kung mananatili ba ang takot o tuluyan na itong maglalaho sa aming lugar. Madaling araw nang umalis sina Kumpare Roberto kasama ang ilang kalalakihan. Tahimik silang naglakad palabas ng barangay, bit-bit ang mga gamit na ayon sa kanila ay kailangan para sa ritual. Pinanood ko silang mawala sa dilim habang mahigpit kong hawak ang kamay ni Thomas. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko ay may parte ng puso ko ang sumama sa kanila. Hindi ko alam kung makakabalik pa ba silang ligtas, o kung may mangyayaring mas masama bago sumikat ang araw. Pagbalik ko sa loob ng bahay, agad kong isinara ang lahat ng pinto at bintana. Tahimik lang kaming mag-ina. Hindi na ako nagluto. Wala rin kaming ganang kumain. Naupo lang kami sa sahig, magkatabi at nakinig sa bawat tunog sa labas. Ang katahimikan ay parang may dalang banta at ang dilim ay mas lalong naging mabigat. Ilang oras ang lumipas na parang walang katapusan. Minsan ay may naririnig akong mga yabag sa malayo, minsan naman ay tila may hangin na biglang humahampas sa mga puno. Sa bawat tunog, napapapitlag ako. Si Thomas ay pilit na nagpapakatapang, pero ramdam ko ang panginginig ng katawan niya kapag may malakas na ingay. Bandang madaling araw, may narinig akong kakaibang sigaw. Hindi ito tunog ng tao at hindi rin hayop na karaniwan naming naririnig. Para itong ungol na maihalong galit at sakit. Napapikit ako at napadasal ng mahigpit. Alam kong iyon na ang sandaling kinatatakutan naming lahat. Hindi ko alam kung gaano katagal iyon tumagal. Pakiramdam ko ay oras-oras, pero maaaring ilang minuto lang. May mga sandaling tahimik, tapos biglang may maririnig ulit na ingay. Sa isip ko, iniisip ko kung ano na ang nangyayari sa kanila. Kung nagtagumpay ba sila o kung may nasaktan na naman. Nang magsimulang magliwanag ang paligid, unti-unting humupa ang mga tunog. Walang sigawan, walang yabag. Tanging ang huni ng mga ibon ang bumati sa umaga. Doon lang ako nakahinga ng maluwag kahit bahagya lang. Pero hindi pa rin ako panatag.
Hanggat hindi ko nakikita sina Kumpare Roberto, hindi ako mapapakalma. Pagkaraan ng ilang oras, may kumatok sa pinto. Muntik na akong mapasigaw sa kaba. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at laking ginhawa ko nang makita si Kumpare Roberto. Pagod na pagod, may mga gasgas sa braso, pero buhay. May kasama siyang dalawang lalaki. Ang iba raw ay umuwi na sa kani-kanilang bahay. Ayon sa kanya, nagawa raw nila ang ritual, pero hindi raw ganoon kadali. Lumaban daw ang tigbanwa. Mabilis, malakas, at parang hindi naubusan ng galit. Pero sa huli, napilitan daw itong umatras. Hindi raw nila tuluyang napatay, pero napalayas nila palabas ng lugar namin. Nang marinig ko iyon, napaupo ako sa sahig. Halo-halo ang naramdaman ko, tuwa, pagod, at takot na unti-unting bumababa. Si Thomas ay lumapit kay Kumpare Roberto at mahigpit itong niyakap. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, nakita kong bahagyang umiti ang anak ko. Ngunit nilinaw ni Kumpare Roberto na hindi pa raw dapat magpakampante. Ayon sa kanya, kapag napalayas ang isang tigbanwa, maaaring bumalik ito kung humina ang panangga ng lugar. Kaya mahalaga raw na ipagpatuloy ang pag-iingat, lalo na sa mga susunod na linggo. Kailangan pa ring magsabit ng kalamansi, bawang at manatiling alerto. Lumipas ang buong araw na may kakaibang katahimikan sa barangay. May takot pa rin pero maihalo ng pag-asa. May mga kapitbahay na lumapit para magtanong kung totoo raw bang tapos na ang lahat. May ilan ding humingi ng tawad sa mga masasakit na salitang binitiwan nila sa akin noon. Hindi na ako nagkimkim ng galit. Mas mahalaga sa akin na buhay kami at ligtas ang aking anak. Sa mga sumunod na gabi, unti-unti nang bumalik ang normal na tunog sa paligid. May kuliglig na ulit, may mga aso nang tumatahol ng normal, at ang hangin ay hindi na ganoon kabigat ang pakiramdam. Pero kahit ganoon, hindi ko pa rin tuluyang inalis ang mga panangga sa bahay. Mas mabuti ng sigurado. Isang gabi, tinanong ako ni Tomas kung tapos na raw ba ang lahat. Tinitigan ko siya at sinabing, tapos na ang pinakadelikadong bahagi. Pero sinabi ko rin na ang takot ay hindi basta nawawala. Kailangan daw itong harapin at unti-unting bitawan. Tumango siya, parang may naintindihan na mas malalim kaysa sa edad niya. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na hindi lang tigbanwa ang aming hinarap. Hinarap din namin ang takot sa isa't isa, ang pagdududa, at ang kahinaan ng loob. At kahit may bakas pa rin ang pangamba, mas matibay na kami ngayon kaysa dati. Ngunit sa kaibuturan ng puso ko, alam kong hindi pa doon tuluyang nagtatapos ang kwento. Dahil may mga bagay na kahit napalayas na, ay nag-iiwan pa rin ng marka, sa isip, sa alaala, at sa buong pagkatao. Matapos ang gabing iyon, unti-unting bumalik ang takbo ng araw-araw naming buhay, pero hindi na tulad ng dati. May mga sugat na hindi nakikita, at may mga takot na kahit anong pilit mong kalimutan, ay bigla na lang bumabalik kapag tahimik ang paligid. Kahit sinasabi ng lahat na ligtas na ang barangay, ramdam ko pa rin ang bigat sa dibdib tuwing lumulubog ang araw. Bumalik ako sa pagtitinda makalipas ang ilang araw. Hindi na kasing dami ng dati ang bumibili, pero may mga taong sadyang dumadaan para lang mangumusta. May ilan na nagpasalamat, may ilan na nagtanong kung kumusta na raw si Thomas, at may ilan ding tahimik lang na tumango bago umalis. Ramdam ko na nagbago ang tingin nila sa akin. Hindi na puro hinala, hindi na puro paratang. Parang mas naging maingat at mas mapagpakumbaba ang karamihan. Si Thomas naman ay unti-unti ring bumabalik sa pagiging bata. Nagsisimula na siyang maglaro ulit sa araw, kahit hindi pa rin hanggang gabi. Minsan ay naririnig ko siyang tumatawa kasama ang mga kaibigan niya, at sa bawat tawa niya, parang may gumagaling na bahagi ng puso ko. Pero may mga sandali pa rin na bigla siyang tatahimik, mapapatingin sa malayo, at alam kong naaalala pa rin niya ang mga nangyari. Isang hapon, dumalaw si Kumpare Roberto. Hindi na siya kasing seryoso ng mga nakaraang araw, pero ramdam ko pa rin ang pagod sa kilos niya. Naupo kami sa labas ng bahay at nag-usap. Sinabi niyang babalik na raw siya sa kabilang barangay sa mga susunod na araw. May mga naiwan pa raw siyang dapat asikasuhin doon at kailangan din daw niyang magpahinga. Nang marinig ko iyon, nakaramdam ako ng halo-halong emosyon. May lungkot dahil mawawala ang taong naging sandigan namin sa gitna ng panganib, pero may pasasalamat din dahil sa tulong niya, narito pa rin kami.
Sinabi ko sa kanya ang pasasalamat ko, hindi lang para sa sarili ko kundi para sa buong barangay. Tahimik lang siyang humiti at sinabing ginawa lang daw niya ang nararapat. Bago siya umalis, binalikan niya ang usapan tungkol sa mga kalamansi. Sinabi niyang maaari na raw naming itigil ang murang bentahan kapag bumalik na sa normal ang lahat. Hindi na raw kailangang pilitin dahil ang mahalaga ay ligtas na ang mga tao. Pero sinabi rin niyang huwag ko raw itigil ang pagtulong kung may pagkakataon dahil minsan, ang simpleng kabutihan ay nagiging pananggal laban sa mas malaking kasamaan. Sa gabing iyon, nag-usap kami ni Tomas bago matulog. Tinanong niya kung babalik pa raw ba ang Tigbanwa. Tiningnan ko siya at sinabing may mga bagay sa mundo na hindi natin kontrolado, pero may mga bagay din na kaya nating harapin kung magtutulungan tayo. Sinabi ko rin sa kanya na hindi lahat ng kinakatakutan ay dapat pagtakbuhan. Minsan, kailangan lang itong intindihin at paghandaan. Lumipas ang mga linggo na walang kakaibang nangyayari. Unti-unti nang bumalik ang sigla sa barangay. May mga nagbukas ulit ng tindahan hanggang gabi, may mga batang naglalaro sa labas, at may mga kwentuhang muling naririnig sa ilalim ng mga puno. Pero kahit bumalik ang ingay at tawanan, may pagbabago pa ring hindi mawawala. Mas naging maingat ang mga tao, mas nag-ingat sa salita, at mas natutong makinig. May isang pagkakataon na may bagong pamilya ang lumipat sa aming lugar. May ilan agad na nagbulong-bulungan gaya ng nakasanayan. Pero bago pa lumala ang tsismis, may mga kapitbahay na agad na nagsabi na huwag basta maghusga. Napangiti ako noon. Sa isip ko, kahit paano, may natutunan kami sa nangyari. Isang araw, habang naglilinis ako ng bahay, napansin ko ang mga tuyong kalamansing nakasabit pa rin sa bintana. Hindi ko agad inalis. Para sa akin, hindi na lang iyon pananggalaban sa kung anumang nilalang. Paalala na rin iyon ng mga panahong sinubok ang tapang at pananampalataya namin. Paalala na minsan, ang simpleng bagay ay nagiging simbolo ng pag-asa. Si Tomas ay nagsimula na ring magtanong tungkol sa mga kwento ng matatanda, hindi lang tungkol sa Tigbanwa, kundi tungkol sa iba't ibang karanasan nila. Nakikinig siya, hindi na may takot, kundi may pag-unawa. Doon ko napagtanto na kahit bata pa siya noon, may mga aral na tatatak sa kanya habang buhay. May mga gabi pa rin na nagigising ako sa gitna ng tulog, akala ko'y may narinig akong kaluskos. Pero sa halip na sindak, mas madalas ay napapailing na lang ako at muling pipikit. Unti-unti natutunan kong bitawan ang takot. Hindi madali pero kailangan. Isang huling beses kaming nagkita ni Kumpare Roberto bago siya tuluyang umalis. Nagpaalam siya kay Tomas at sinabihang magpakatatag at magpakabuti. Nangako si Tomas na gagawin niya iyon. Habang pinapanood ko silang magkamay, napagtanto ko kung gaano kalaki ang naging epekto ng mga nangyari sa aming dalawa. Sa pag-alis ni Kumpare Roberto, parang tuluyang nagsara ang isang madilim na yugto ng buhay namin. Pero kasabay noon, may bagong simula. Isang simula na may mas malinaw na pagtingin sa takot, sa kabutihan, at sa halaga ng pagtitiwala. At kahit may mga alaala na hindi na mabubura, alam kong mas handa na kami ngayon, anumang dumating, anuman ang humarap sa amin sa dilim. Makalipas ang ilang buwan, masasabi kong halos tuluyan nang bumalik sa normal ang buhay sa aming barangay. Hindi na ganoon kabigat ang hangin tuwing dapit-hapon, at hindi na rin ganoon katahimik ang gabi. May mga ilaw na ulit sa labas ng bahay, may mga asong naglalaro sa kalsada, at may mga kapitbahay na muling nagkwekwentuhan sa harap ng kanilang mga tindahan. Pero kahit anong pilit ng normalidad, alam kong may mga bagay na hindi na kailanman babalik sa dati. Isa na roon ang pananaw ko sa mga tao. Mas naging maingat ako sa pakikinig, at mas naging mapagmasid sa kilos at salita ng bawat isa. Hindi dahil natuto akong magduda, kundi dahil natuto akong umunawa. Nakita ko kung paano binabago ng takot ang tao, kung paano nito kayang gawing mapanghusga ang mabait, at kung paano rin ito kayang paglapitin ang mga dating magkakalayo. Si Tomas ay mas tumangkad at mas naging tahimik kaysa dati. Hindi na siya kasing likot ng ibang bata sa edad niya, pero mas malalim na siyang mag-isip. Minsan, tinanong niya ako kung totoo raw bang may mga bagay sa mundong hindi natin kayang ipaliwanag. Ngumiti lang ako at sinabing may mga bagay na mas mabuting igalang kaysa piliting unawain. Tumango siya, parang may sariling naisip.
Isang hapon, may dumating na balita mula sa kabilang barangay. May mga tao raw doon na nakarinig ng kakaibang tunog sa gabi, at may ilang hayop na natagpuang patay. Hindi ko alam kung totoo o tsismis lang, pero ramdam ko ang paninikip ng dibdib ko nang marinig iyon. Hindi ko sinabi kay Tomas, ayokong bumalik ang takot sa kanya. May ilang kapitbahay na muling lumapit sa akin, nagtatanong kung may natitira pa raw ba akong kalamansi, o kung alam ko raw ba kung nasaan si Kumpare Roberto. Doon ko napagtanto na kahit lumipas na ang panahon, may bakas pa rin ang takot sa isip ng mga tao. Sinabi ko sa kanila na wala na si Kumpare Roberto at ang kalamansi ay para na lang sa karaniwang gamit. Hindi ko gustong palakihin pa ang anumang haka-haka. Sa mga sumunod na araw, mas naging maingat ang mga tao, pero hindi na sila nagpanik gaya ng dati. Natuto silang mag-ingat nang hindi nawawala sa sarili. Para sa akin, iyon ang isa sa pinakamahalagang aral ng lahat, ang takot ay hindi dapat magdikta ng kilos, kundi magsilbing paalala lamang. May isang gabi na nagising ako dahil sa malakas na hangin. Bumukas ang bintana at nahulog ang isa sa mga tuyong kalamansi na matagal ko nang nakasabit. Dinampot ko ito at matagal na tinitigan. Naalala ko ang mga gabing halos hindi ako humihinga sa takot, ang mga panalangin na paulit-ulit kong binigkas, at ang mga sandaling akala ko'y wala ng pag-asa. Imbes na ibalik ito sa bintana, inilagay ko ang tuyong kalamansi sa isang maliit na kahon, kasama ng iba pang alaala, isang piraso ng bawang, at ang rosaryong halos hindi ko binitiwan noong mga panahong iyon. Para sa akin, hindi na iyon mga panangga, kundi mga paalala. Paalala na minsan, ang pinakamadilim na gabi ay sinusundan din ng umaga. Kinabukasan, tinulungan ko si Tomas sa kanyang mga gawain sa paaralan. Napansin kong maseryoso na siya sa pag-aaral. Sinabi niyang gusto raw niyang matuto ng mabuti para balang araw ay makatulong din siya sa ibang tao. Nang marinig ko iyon, napangiti ako. Hindi man naging madali ang mga pinagdaanan namin, may mabuting bunga rin pala ang lahat. May mga pagkakataon pa rin na may bagong tsismis na lumalabas, may mga kwento tungkol sa kung ano-anong nilalang. Pero sa halip na takot, mas madalas ay nagiging paksa na lang ito ng mahinahong usapan. Hindi na agad-agad hinuhusgahan ang kung sino man. Mas natutong maghintay ang mga tao ng katotohanan. Sa mga sandaling tahimik ako sa bahay, minsan ay naiisip ko si Kumpare Roberto. Hindi ko alam kung nasaan na siya, o kung ano na ang hinaharap niyang laban. Pero umaasa ako na nasaan man siya, ligtas siya. Dahil kung hindi dahil sa kanya, baka iba ang naging wakas ng kwento namin. Habang papalapit ang pagtatapos ng taon, mas naging malinaw sa akin na ang tunay na laban ay hindi lang laban sa mga nilalang na gumagala sa dilim. Ito ay laban sa takot na bumabalot sa puso ng tao. At sa laban na iyon, hindi espada o orasyon ang pinakamalakas na sandata, kundi ang kabutihan, pag-unawa at pagtitiwala. At kahit may mga bagay pa ring hindi ko kayang ipaliwanag hanggang ngayon, mas pinili kong mamuhay nang hindi alipin ang takot. Dahil natutunan ko na, kahit may mga aninong gumagala sa dilim, may liwanag pa rin kayang gumabay, kung pipiliin lang nating makita ito. Habang papalapit ang bagong taon, mas ramdam ko ang tahimik na pagbabago sa loob ko. Hindi man nawala ng tuluyan ang alaala ng takot, natuto akong dalhin ito nang hindi na ako pinipigilan. Para bang naging bahagi na lang ito ng aking pagkatao, isang paalala na minsan, may mga bagay tayong kailangang harapin kahit ayaw natin. At sa pagharap na iyon, mas nakilala ko rin ang sarili ko bilang ina at bilang tao. May mga gabi na nag-uusap kami ni Tomas tungkol sa mga nangyari. Hindi na siya nanginginig o iniiwasan ang usapan. Tahimik lang siyang nakikinig at minsan ay nagtatanong. Sinasabi ko sa kanya ang mga aral na natutunan ko, na hindi lahat ng kinakatakutan ay masama, at hindi lahat ng tao ay dapat husgahan agad. Sa murang edad niya, ramdam kong mas malalim na ang pag-unawa niya sa mundo. Isang araw, may dumaan sa palengke na matandang lalaki na hindi ko kilala. Bumili siya ng kaunting kalamansi at nagpasalamat. Bago siya umalis, tumingin siya sa akin at sinabing, "Mabuti ang puso mo. Huwag mong babaguhin yan." Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bigat ang sinabi niya. Para bang alam niya ang pinagdaanan ko, kahit hindi naman kami nagkakilala. Sa mga sumunod na linggo, wala nang balitang masama. Wala nang kakaibang tunog sa gabi,
wala nang hayop na natatagpo ang patay, at wala na ring takot na gumugulo sa isip ng mga tao. Unti-unting naging alaala na lang ang lahat, isang kwentong ikinukwento sa mahina at maingat na boses, parang ayaw nang gisingin muli ang kung anong natulog na. May ilang pagkakataon na may mga bagong tao sa barangay na nagtatanong tungkol sa nangyari noon. Hindi ko na idinetalye ang lahat. Sinasabi ko na lang na may mga panahong mahirap pero nalampasan. Hindi ko gustong palakihin ang kwento dahil alam kong ang takot ay madaling bumalik kapag pinapakain ng sobra. Isang gabi, habang pinagmamasdan ko si Tomas na natutulog, naisip ko kung paano nagbago ang takbo ng buhay namin dahil sa isang simpleng bagay, isang alok ng murang kalamansi. Kung hindi iyon nangyari, marahil ay hindi namin makikilala si Kumpare Roberto sa mas malalim na paraan at hindi rin namin matututunan ang halaga ng tapang at pagtutulungan. May mga tanong pa rin akong hindi nasasagot. Totoo bang tuluyan nang umalis ang Tigbanwa o sadyang lumipat lang ito ng lugar? Totoo bang may mga nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng isip ng tao? Hindi ko na hinanap ang mga sagot. Natutunan kong hindi lahat ng tanong ay kailangang sagutin para makapagpatuloy sa buhay. Isang hapon, tinanong ako ni Tomas kung itatago ko pa raw ba ang kahon ng mga alaala, ang tuyong kalamansi, bawang at rosaryo. Sinabi ko sa kanya na, itatago ko iyon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pasasalamat. Pasasalamat na nalampasan namin ang isang pagsubok na akala ko'y hindi ko kakayanin. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong mas magaan na ang loob ko. Hindi na ako natatakot sa dilim tulad ng dati. Kapag may maririnig man akong kakaibang tunog, mas pinipili ko na lang pakinggan ito ng mahinahon. Natutunan kong ang takot ay may kapangyarihan lang kapag hinahayaan natin itong mangibabaw. Habang naglalakad ako pauwi mula sa palengke isang gabi, napatingin ako sa langit. Maliwanag ang mga bituin at tahimik ang paligid. Walang anino, walang kaba. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam ako ng ganap na kapayapaan. Napangiti ako at nagpatuloy sa paglalakad, dala ang pag-asang anuman ang mangyari sa hinaharap, mas handa na akong harapin ito. Hindi dahil wala na akong takot, kundi dahil alam ko na kung paano mabuhay kasama nito, nang hindi ito hinahayaang sirain ang aking buhay. At sa bawat hakbang ko pa uwi, alam kong papalapit na ang pagtatapos ng kwento. Isang kwentong puno ng takot, tapang, at aral na habang buhay kong dadalhin. Sa paglipas ng panahon, unti-unti kong natanggap na ang mga nangyari sa amin ay hindi basta aksidente. May mga karanasan talagang dumarating hindi para sirain tayo, kundi para gisingin tayo. Gisingin sa katotohanang hindi sapat ang mabuhay ng basta lang, at hindi rin sapat ang matakot at umatras kapag may dumating na pagsubok. Si Tomas ay tuluyan ng nagbinata. Sa kilos pa lang niya, ramdam ko na ang pagbabago. Mas responsable siya, mas maingat sa pananalita, at mas marunong rumespeto sa mga nakatatanda. Minsan, naririnig ko siyang nagbibigay ng payo sa mas batang-bata, sinasabing huwag basta maniwala sa tsismis at huwag manghusga ng walang ebidensya. Sa mga sandaling iyon, alam kong may naiwan sa kanya ang mga pinagdaanan namin, mga aral na hindi natututunan sa paaralan. May mga pagkakataon na may nagtatanong pa rin tungkol sa nangyari noon. May ilan na gustong marinig ang buong detalye, ang iba naman ay naghahanap lang ng patunay na may mga bagay talagang hindi kayang ipaliwanag. Pero palagi kong sinasabi ang parehong sagot. Totoo ang takot na naranasan namin, pero mas totoo ang tapang na natuklasan namin sa sarili naming lahat. Hindi ko na rin muling nakita si Kumpare Roberto. Pero sa tuwing may ginagawa akong mabuti para sa kapwa, pakiramdam ko ay buhay pa rin ang mga aral na iniwan niya. Na ang tunay na lakas ay hindi laging nakikita sa pakikipaglaban, kundi sa pagprotekta, sa pag-unawa, at sa pag-alalay sa mga mas mahina. Ang kalamansi na minsang naging pananggalaban sa takot ay naging simbolo na lamang ng kabutihan at malasakit. Kapag may humihingi ng tulong, nagbibigay pa rin ako kung may maibibigay. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil alam kong minsan, ang isang maliit na kabutihan ay maaaring maging liwanag sa madilim na panahon ng iba. May mga gabi pa rin na tahimik ang paligid. May mga sandali na napapaisip ako kung may gumagala pa ring anino sa dilim. Pero sa halip na matakot, mas pinipili kong manalangin at magpasalamat. Dahil buhay kami. Ligtas kami.
At mas matibay kami kaysa noon. Sa huli, napagtanto ko na ang kwento namin ay hindi lang tungkol sa isang nilalang na gumagala sa gabi. Ito ay kwento ng isang ina na natutong magpakatatag, ng isang bata na napaagang magmulat sa realidad ng mundo, at ng isang komunidad na natutong magbuklod sa gitna ng takot. Kung may isang aral akong gustong iwan sa makikinig ng kwentong ito, iyon ay huwag hayaang lamunin kayo ng takot. Dahil kapag hinayaan nating maghari ang takot, mas napapalakas natin ang anumang kasamaan. Pero kapag pinili nating maging mabuti, maging maingat, at magtiwala sa isa't isa, mas nagiging maliwanag ang daan, kahit pa madilim ang paligid. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang kahon ng mga alaala. Hindi ko ito binubuksan palagi, pero alam kong naroon ito bilang paalala ng isang yugto ng buhay na minsang nagpahinto sa akin, pero sa huli ay nagturo sa akin kung paano muling magpatuloy. At dito nagtatapos ang kwento ko. Isang kwento ng takot na hinarap, ng tapang na natuklasan, at ng paniniwalang kahit may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag, may kapangyarihan pa rin tayong pumili kung paano tayo mabubuhay pagkatapos ng dilim. Salamat sa pakikinig.